Biglang nagbago ang boses ni Edwin, na naging maliit at desperado habang nagmamakaawa siya sa kanyang ama na iligtas siya. Ngumisi lamang si Ghislaine at sinabing gising na sa wakas ang bata. Habang pabirong sinasabi ni Belinda na pisikal na paggamot ang palaging pinakamahusay na lunas para sa mga mahihina. Inutusan ni Ghislaine si Belinda na bantayan muna ang bata sandali habang ang masamang espiritu ay nangangatol sa isang sulok. Isinumpa sila ng espiritu at nagpahayag ng matinding pagkadismaya dahil nakahanap na sana ito ng katawang hindi lumalaban sa kontrol nito, ngunit sinira lamang ni Ghislaine ang lahat. Tinukso ito ni Ghislaine at iminungkahing subukan na lamang nitong pumasok muli sa katawan ng ibang tao. Sumigaw ang espiritu na kapag iniwan na nito ang isang host, hindi na ito kailanman makakabalik pa sa parehong katawan. Labis itong nangilabot dahil isang taong hindi naman salamangkero o pari ang nakapagpalayas dito. Napagtanto rin ito na kung hindi ito makakahanap ng bagong host sa lalong madaling panahon, tuluyan itong maglalaho. Dama po ang mga mata ng espiritu kay Ghislaine, at napagtanto nitong ang katawan ni Ghislaine ay higit na mas mahusay kaysa kay Edwin kaya ito ang itinuring nitong perpektong lalagyan. Napansin ni Belinda na nagbabalak ang espiritu na lumipat sa kanyang amo, ngunit mabilis nang kumikilos ang entidad. Idineklara nito na kukunin nito ang katawan ni Ghislaine at gagamitin iyon ng mas mahusay kaysa sa magagawa ng kanyang amo upang pilitin si Ghislaine na sumuko. Nagsimulang mag-iba ng anyo ang espiritu, hinihiram ang hitsura ng pinakamalakas na mandirigma mula sa mga alaala nito. Matyagang pinagmasdan ni Ghislaine ang pagbulwak ng itim na enerhiya mula sa dark spirit habang unti-unti itong nag-iiba ng anyo sa kanyang harapan. Puno ng pagtataka at kaba, tahimik niyang tinanong ang kanyang sarili kung anong figure naman kaya ang susunod na ipapakita ng kalaban, na naging dahilan upang siya ay labis na pagpawisan. Dinaglaon ay hindi niya napigil ang mapamura ng mapagtanto niyang kinopya ng Dark Spirit ang anyo ng pinakamagaling na Swordmaster ng kaharian na walang iba kundi si Cain Balsac. Habang nasa ilalim ng kontrol ng Dark Spirit, dahan-daang tumayo at naglakad ang ilusyon ni Cain na patuloy na naglalabas ng napakadilim na enerhiya. Agad nitong hinugot ang dalawang espada mula sa kanyang likuran, isang patunay ng pagiging dual swordsman nito, at naghanda sa pakikipaglaban. Ipinabatid ng Dark Spirit kay Ghislaine na dapat na itong maghanda sa kamatayan dahil wala itong balak na magpigil sa pag-atake, at kasunod nito ay inutusan nito ang kinokontrol na katawan ni Cain na tuluyan ng kunin ang buhay ng binata. Mabilis na tumalon at dumiretso si Cain patungo sa kinaroroonan ni Ghislaine. Walang pag-aalinlangang tiningnan ito ng matalim ni Ghislaine at mabilis ding hinugot ang kanyang espada upang salagin ang malupit na atake ng kalaban. Nagkaroon ng matinding palitan ng atake at depensa sa pagitan ng dalawa. Bagaman dalawang espada ang gamit ni Cain at iisa lamang ang kay Ghislaine, hindi nakitaan ng anumang pagkahuli o pagkalito ang binata. Walang kahirap-hirap niyang nasabayan ang bawat atake na tila ba sinasayawan lamang niya ang mga ito, at nakapagbitiw pa siya ng mga mabilis na ganting salakay mula sa itaas, ibaba, kaliwa, at kanan. Habang pinagmamasdan ng Dark Spirit ang nangyayari, napatawa ito at napamura dahil sa maling akala na mahina at walang laban si Ghislaine. Sa kabilang banda, napabulalas din si Ghislaine at isinatinig ang kanyang pagkamangha na ang isang ilusyong gawa lamang sa mana ay nakapagtataglay ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Gayunpaman, napatawa na lamang siya at ipinahayag na magiging magkaiba ang sitwasyon at mas malakas ang kalalabasan kung isang tunay na Swordmaster ang naglabas ng ganoong lakas. Dahil sa kagalakang nalaman niyang nalalayo sa totoong lakas ng isang Swordmaster ang ipinapakita ng ilusyon, tuluyang kinuha ni Ghislaine ang opens iba. Walang habas niyang binasag ang depensa ni Cain na naging dahilan upang mapilitan na lamang itong umiwas. Kahit na sumubok pang gumanti ng atake ang kalaban gamit ang dalawang espada, hindi na ito umubra. Humantong pa ito sa punto na matapos salagin ni Ghislaine ang isang napakalakas na atake mula kay Cain, matagumpay na nakapag-iwan ang binata ng isang direktang tama laban sa ilusyon. Matagumpay na nakapagbitiw si Ghislaine ng isang malinis na atake gamit ang kanyang siko na direktang tumama sa tadyang ng kalaban, na naging dahilan upang mapasigaw ang ilusyon ni Cain Balsac sa matinding sakit. Upang makabawi, inayos ni Cain ang kanyang tindig at sumugod pabalik upang gumanti ng atake. Subalit bago pa man ito makatama, mabilis na nakatalon at nakaikot sa ere si Ghislaine. Dahil sa kanyang pambihirang bilis, nakapag-iwan siya ng isang mabilis at mabigat na ganting salakay na labis na ininda ng katawan ni Cain at ng mismong Dark Spirit na kumokontrol dito. Saglit na nagsukatan ng lakas ang dalawa. Bagaman hindi pa inilalabas ni Ghislaine ang kanyang tunay na kakayahan, napabuntong hininga siya at nagsimulang hingalan,
na naging dahilan upang tanungin siya ng kanyang kasamang si Blinda kung maayos lamang ba ang kalagayan niya. Sa kabilang banda, napamura ang masamang espiritu at pinagbantaan si Ghislaine na maghintay lamang ito dahil titiyakin nitong mapapatay siya. Tinuwanan lamang ito ni Ghislaine at nagyabang na ipinaalam sa Dark Spirit na ang lahat ng kanyang ipinakitang lakas ay 1% pa lamang ng kanyang tunay na kakayahan. Nang tumalikod si Ghislaine, mas lalong nag-alab ang madilim na enerhiya ng kalaban, na nagpapakita ng labis na pagkabanas at pagkainis sa kay-abangan ng binata. Agad na naglunsad ng isang sorpresang pag-atake ang Dark Spirit sa pamamagitan ng pagbato ng espada nito patungo kay Ghislaine, ngunit madali lamang itong naiwasan ng binata. Subalit laking gulat ni Ghislaine nang mapagtanto niyang ang dulo ng hawakan ng itinapong espada, na ngayoy nakabaon sa pader, ay konektado sa isang mana thread. Ginamit ng Dark Spirit ang sinulid na ito mula sa nakabaong espada bilang buwelo upang mabilis na mahayla at maihagis ang katawan ni Cain ng direkta patungo kay Ghislaine. Dahil sa matalas na reflexes, mabilis na nasangga ni Ghislaine ang paparating na kalaban, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay kumalas ang mana thread mula sa espada at mabilis na pumulupot sa katawan ng binata. Gamit ang nakapulupot na sinulid, inihambalos ng kontroladong si Cain si Ghislaine sa ere at nagpakawala ng isang matinding atake na sa kabutihang palad ay muli namang nadepensahan ng binata. Habang patuloy ang kanilang matinding labanan, napagtanto at pinagnilayan ni Ghislaine ang kahangalan ng sitwasyon, dahil ang pagpapanatili ng mga perpektong mana thread sa gitna ng isang mapanganib na labanan ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Ipinagpalagay niyang isa itong pag-aaksaya ng limitadong kapasidad na hindi niya gagamitin maliban kung talagang kinakailangan, ngunit naisip rin niya na para sa isang halimaw na gawa lamang sa mana, hindi na nito kailangang isaalang-alang ang ganoong limitasyon. Nang maramdaman niyang unti-unti nang nagiging mapanganib ang pagharap sa ilusyon ni Cain, nagsimulang tumulo ang pawis sa mukha ni Ghislaine. Upang hindi na mabigyan pa ng anumang pagkakataon ng kalaban, nagdesisyon siyang direktang sumugod patungo dito, ngunit sa kasamaang palad ay nagawa siyang mawala ng balanse ng Dark Spirit at tuluyan siyang inihambalos pabagsak sa lupa. Habang pabagsak na si Ghislaine sa lupa, mabilis na sumugod ang ilusyon ni Cain patungo sa kanya, kasabay ng nanggigigil na pagnanais ng Dark Spirit na tuluyan ng angkinan ang katawan ng binata. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang angkla ang mabilis na lumipad sa ere at mahigpit na pumulupot sa kamay ni Cain na handa na sanang sumaksak kay Ghislaine. Nagmula ang tulong na ito kay Blinda, na gumamit ng pamamaraang kahalintulad sa ginawa ng espiritu, bagaman hindi ito gawa sa mana thread. Ginamit ni Blinda ang angkla upang hilahin ang kanyang sarili ng direkta patungo kay Cain at malakas na sinipa ang mukha nito, na naging dahilan upang tumilapon ang kalaban. Matatalim ang mga matang bumaling ang kinokontrol na si Cain kay Blinda, kasabay ng matinding pagmumura dahil sa ginawang pangingialam ng huli. Dahil sa pagkaabalang ito, nakakuha ng pagkakataon at buwelo si Ghislaine upang makaposisyon. Puno ng determinasyon, ipinahayag ni Ghislaine na ayaw sana niyang gumamit ng napakalakas na kapangyarihan sa mga sandaling iyon, ngunit wala siyang magagawa kundi tapusin ang kadilimang namamayani sa kalaban. Mabilis siyang nagpakawala ng isang direktang hiwa patungo mismo sa ulo ng kalaban. Bumagsak sa lupa ang kinopyang katawan ni Cain balsak at unti-unti itong naglaho. Habang nawawasak ang ilusyon, walang tigil sa pagmumura ang Dark Spirit at labis itong nagtaka kung bakit hindi nito matalo-talo si Ghislaine na itinuturing lamang nitong isang hamak na musmos. Matapos tuluyang maglaho ang anyo ni Cain, naiwan ang Dark Spirit bilang isang walang hugis na espiritong kulay pula at itim sa harapan ni Ghislaine. Inihayag ng Dark Spirit ang matinding pagkadismaya at galit nito sa pagkabigong makuha ang katawan ni Ghislaine gamit ang dahas. Patuloy itong nagmura at mahigpit na binalaan ang binata na maghintay lamang dahil lilikha itong muli ng panibagong ilusyon na tiyak na tatapos sa kanyang buhay. Subalit sa halip na matakot, tipid lamang nang umiti si Ghislaine at kalmadong ipinabatid sa espiritu na pagbibigyan niya ang kagustuhan nito. Nalito at napamura ng labis ang Dark Spirit ng kusa at direktang alukon ni Ghislaine na pumasok at manirahan na lamang ito sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang espiritu sa narinig, lalo pat ginawa na nito ang lahat at lumikha pa ng ilusyon ni Cain balsak upang sapilitang kunin ang katawan ng binata, para lamang malaman na kusa pala itong iaalok ni Ghislaine sa kanya sa huli. Labis na nabigla at napatulala si Belinda sa narinig. Kaya't nagtanong siya sa kanyang Panginoon kung bakit hindi man lang ito lumaban ng buong lakas upang protektahan ang sarili mula sa masamang espiritu. Ipinaliwanag naman sa kanya ni Ghislaine na magkaiba ang sapilitang pag-angkin sa kanyang katawan at ang kusang pagbibigay ng espasyo rito.
Habang nakatitig sa Dark Spirit, ipinabatid ni Ghislaine na maglalaan siya ng espasyo sa loob ng kanyang katawan para dito at handa pa siyang magbigay ng mana kung kakailanganin ito. Nagbago ang tono ng Dark Spirit at kinwestiyon nito ang kakayahan at pagiging espesyal ni Ghislaine, kasabay ng pagtataka kung paanong matatanggap ng binata ang kanyang presensya. Naghinala pa ang masamang espiritu na baka isa lamang itong patibong. Sa kabila nito, bahagyang yumuko si Ghislaine sa tapat ng espiritu, iniabot ang kanyang kamay, at inamin na hindi niya kakayaning direktang hawakan ang lason at kapangyarihan ng mana nito ng basta-basta. Nanlaki ang mga mata ni Belinda nang masaksihan ang mga sumunod na pangyayari. Walang pag-aalin lang ang inilabas ng Dark Spirit ang tunay nitong hangarin kasabay ng mas lalong pag-alab ng maitim nitong enerhiya. Ipinahayag nitong ibibigay nito ang gusto ng mapangahas na binata, ngunit may halong pagyayabang nitong tiniyak na siya ang tuluyang kokontrol sa katawan ni Ghislaine at hindi ang baligtad. Matapos iyon ay mabilis na pumasok ang espiritu sa katawan ng binata. Binalot si Ghislaine ng itim na mahika at enerhiya, na naging dahilan upang labis siyang mamimilipat sa sakit habang unti-unti siyang inaangkin ng masamang espiritu. Nagsimula na ring umitim ang mga mata ni Ghislaine dahil sa patuloy na pagpasok ng kalaban. Dali-daling tumakbo si Belinda patungo sa kanyang Panginoon upang paalalahanan itong mag-ingat, ngunit napahinto siya sa kanyang pag-aalala nang magsalita si Ghislaine. Tiniyak ng binata na ayos lamang ang lahat at nais lamang niyang hiramin ang kapangyarihan ng kalaban. Lumingon si Ghislaine kay Belinda na may ngiti sa mga labi, tinanong ang tagapaglingkod kung nagtitiwala ba ito sa kanya, at ipinagbilin na huwag na itong mag-alala. Sa mga sandaling iyon, pinagtawanan ng labis ng Dark Spirit si Ghislaine dahil sa kayabangan at kapangahasan nito, habang ipinipilit na hindi kailanman mangyayaring mapapailalim siya sa kontrol ng binata. Tuluyan ng nilamon ng itim na enerhiya si Ghislaine, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak mismo sa kandungan ni Belinda. Napasigaw na lamang si Belinda sa pangalan ng kanyang Panginoon at nagmamakaawang huwag itong susuko o mamamatay. Samantala, matapos mawala ng malay sa pisikal na mundo, tila napadpad ang kamalayan ni Ghislaine sa isang malawak at madilim na espasyo sa loob mismo ng kanyang sariling kaisipan. Habang tahimik na nagko-concentrate si Ghislaine, malinaw na gumagawa siya ng isang hiwalay na espasyo sa loob ng kanyang sariling katawan. Unti-unti niyang binalot ang Dark Spirit upang mahiwalay ito sa kanyang buong sistema. Sa kabila nito, patuloy lamang sa pagtawa at pagpapakasaya ang espiritu dahil sa kumpiyansa nitong hindi kailanman magagawang kontrolin ni Ghislaine ang presensya nito sa loob. Labis pa itong namangha at nagalak nang maramdaman nito ang umaapaw at saganang mana sa loob ng katawan ng binatang inangkin nito, isang bagay na hindi nito inaasahan. Nalulunod sa kaligayahan, tahimik na nanumpa ang Dark Spirit sa sarili na tuluyan nitong aakuin ang katawan ni Ghislaine sa anumang paraang magagawa nito. Subalit, biglang binalot ng matinding liwanag ang espiritu at dinala ito sa pinakasentro ng mga alaala ni Ghislaine. Sa lugar na iyon, natagpuan ng Dark Spirit ang anyo ni Ghislaine na nakatayo sa gitna ng isang katatapos lamang na digmaan. Labis ang pagtataka at hindi makapaniwala ang espiritu nang matuklasan nito na ang binatang nasa harapan nito ay isang dakilang mandirigma, isang imahe ng kalakasan na hindi pa nito nakikita ni minsan sa buong buhay nito. Bahagyang natigilan at napabulalas ang Dark Spirit sa nakapanlulumong eksena at nagtaka kung sino ba talaga ang taong nakatayo sa gitna ng wasak na paligid. Dahan-daang lumingon ang lalaki sa naguguluhang Dark Entity. Habang tinatanong ng espiritu ang pagkakakilanlan ng taong ito, tuluyan nang nagharap ang dalawa. Doon napatunayan ng Dark Spirit na ang kaharap nito sa loob ng pinakamalalim na memorya ni Ghislaine ay walang iba kundi ang katauhan mismo ni Ghislaine mula sa kanyang nakaraang buhay, na isang mandirigmang nagwagi sa digmaan na kung saan dinanas na ang mga buhay at kamatayan. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.